bilang isang crafter, kailangan meron kang creative mind. Mag-layout ka gamit ng iyong laptop at mag-print ka gamit ng iyong printer. Kwentuhan time. Alam niyo po, nag-umpisa po ako na maging crafter dahil nahiligan ko po ang journaling. Kaya naumpisahan ko ang unang-unang talagang produktong nagawa ko ay ang notebook at mga notepads. Dati-dati, yung pagbubutas ko ay manual kasi minimal lang po yung ating puhunan. Hanggang sa nakabili ako ng aking cutter. Yan, nakabili po ako ng sariling printer kasi kailangan ko yung Canon noon para maka-borderless talaga ako. So iba yung pag-print na ginagamit ko, ibang printer ang ginagamit ko pag sa cover page at ibang printer din ang ginagamit ko sa inside pages. Ang ginagamit ko pa kasi noon ay Photoshop. Ngayon, nag-search ako, may mga gumagawa ng notebooks na laminated. So, nag-stick ako sa lamination. May nakita kasi akong laminating machine sa bahay. Yun yung ginamit ko hanggang ngayon. So, parang medyo pumapalyo na nga eh. Kailangan na yata mapalitan. Pero since pwede pa, yun pa lang yung ginagamit ko. Tapos po, pagkatapos nung pagdaan na naman ng ilang mga months, kasi hindi po regular na may order po tayo kasi customized po ang ginagawa natin. Pag nakaipon na naman po ako ng pambili ng pang-curve sa dulo, bumili na naman ako. At saka yung pangbutas na maramihan na. So, medyo mas mahal na yung mga nagkagastos ko. Pero it's good to know na yung mga konting kita ko naiipon. Minsan nga, ito yung puhunan isasama. At meron din yung mga panahon na nagdadagdag din ako para makompleto ko yung mga gamit. So, ngayon, bumili ulit ako ng another printer kasi nasira na yung printer. Yung parang mas mahal pa kapag ipapagawa ko. Kaya bumili na ako ng bago. Ayun, na dito is doon ko na lahat piniprint yung cover page at saka inside pages. Ayan, ang kinukonsider bilang crafter, lalo na sa larangang ito, ay kailangan meron kang time talaga. Kaya ako, kumukuha lang ako ng order sa pag alam ko na may mga paparating na holiday, o kaya kung meron man, binibigyan ko silang timeline na maybe mga 5 to 7 days ko siya matatapos. Hindi ko siya pwedeng gawin ng isang upuan lang, lalo kung ito ay 5 and above yung kanilang mga orders. Ayan po. Pagkatapos ko ng ito yung mga ibang kinukonsider natin ha. Bayad po ng kuryente. Tapos yung pampinabili mo ng mga machines mo. Kasi hindi po ito buy and sell. Na kung minsan ay hinahanap kasi ng iba na bakit parang ang mahal. Hindi nila alam na ginagamit mo is customized na nga siya. Gumamit ka pa ng printer, gumamit ka ng cutter, gumamit ka ng puncher, gumamit ka ng laminating machine, ganyan. Kasi hindi lang naman dito ginagawa. Yun po ang difference pag customize o yung mga ganitong klaseng mga business. Kaya kung namamahalan po kayo sa mga presyong binibigay ko, ay maybe hindi po kayo yung market ko. Bibigyan ko na ngayon ng value yung gawa ko. Kasi noon, mali yung costing ko. Ang ginagawa ko lang ay yung presyo, mina-minus ko, tapos meron lang kaunting 20 pesos to 25 ang ina-add ko. Pero hindi pa po kasali doon yung labor at saka kuryente, which is luging-lugi naman bilang isang crafter. So, ang binabayaran dito is hindi po yung products na abot na lang sa'yo na yung bang binili ko na pinatungan ko na lang ng presyo kasi bibigay ko na sa'yo. Actually, mas marami pa pong kita yung iba kong produkto na ganun eh. Mas marami pa kaysa dun sa 20 or 25. Hindi ko pa pinaghirapan yun. So, ang ginawa ko, nag-recosting po ako. So, ngayong 2026, huwag kong sasamang loob ng aking mga client before na tumaas po ang ating presyo. Lalo na din po, tumaas na din naman po yung mga raw materials na ginagamit po natin. Ayan. So, ganito po siya ang pagkakagawa. Yan, maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope na magkaroon pa rin po kayo ng pagkakataong bumisita sa ating page, Ever Blessed Gift Shop. Ayan po. At makapag-order po kayo sa akin.